At ito nga ang tinatawag natin, yan, nasa harapan, na Feast of Passover. And I will explain to you, ano ba itong Feast of Passover na ito? Ano ba ang ibig sabihin ng Feast of Passover? Meron ba yung relevance sa buhay ko? May tunay ba na kahulugan yan sa akin? Yes, meron. Makinig ka lang maigi at wag ka lang pipikit at nganganga. Maiintindihan mo ang pinuntahan mo sa lugar na ito. At uuwi ka, taglay-taglay mo ang pagpapala ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, wag kang nganganga. At wag kang pipikit. Okay. Bawal ang ngumanga. Pero pwedeng huminga. Okay? Ngayon, tunghayan natin ang nasa unahan. Ayan. Ang topic natin dito sa atin pong selebrasyon ng Feast of Passover ay the 4 cups of wine. Ang 4 na baso o kopa ng alak. Bakit yan ang ating topic? Kasi nakapaloob yan doon po sa preparation ng paghahanda ng pagkain sa selebrasyon ng Feast of Passover. Kapistahan, ibig sabihin ng Passover. At maaring marami sa inyo hindi nauunawaan ano ba ang kahulugan nitong Passover na ito. Ano ba ito? Ano ba yung sinasabing Passover na yan? Maaring hindi nyo naiintindihan at nauunawaan ang sinasabi ng kapahayagang iyan na Passover. Ngayon po, ay atin pong tignan. Ano ba ang Passover? Diyan mababasa ninyo na mayroong 4 cups of wine na kasamang inihahanda sa pagdiriwang ng Passover. Pero hindi muna natin pag-uusapan mamaya na yung patungkol sa 4 cups of wine. Ano ang kahulugan niyan at ano ang relevance niyan sa ating buhay. Kailangan muna nating unawain ano ba ang Passover. Ba't ba nagsimula? Ba't ba may salitang Passover? Ang salitang Passover sa Tagalog ay paglampas. Lumampas siya. Kasi mababasa natin yan sa aklat ng Exodo 12, talatang 13. Na dyan ay nababasa ninyo, kitang-kita sa harapan natin, ang sabi ni God kay Moses. Kasi, alam niya po, si Moses ay pinili o tinawag ng Diyos para alisin ang mga Israelites sa lupain ng Egypt. Dahil ang mga Israelita sa lipi ni Jacob ay nailipin sa loob ng 430 taon. Sila'y ginawang slave laborer. At pinahirapan sila ng mga tao na namumuno sa Egypt. Dumaing sila sa Diyos at hanggang po sa inatasan ng Diyos si Moses na sagipin niya, ilayo niya, alisin niya ang lipi ng Israel sa Ehipto. Ngayon, nagmamatigas si Haring Paraon. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpadapo siya ng 10 salot sa lupain ng Egypt. At yung unang salot ay nagkaroon ng dugo sa mga rivers sa lugar ng Ehipto. Pero nagmatigas pa rin ang puso ni Paraon. Hindi niya pinayagan umalis ang mga Israelites doon sa lupaing iyon nila. So may 2, 3, 4, hanggang po sa dumating ang 10 salot. Ano yung 10 salot? Ito ay ang pagkamatay ng lahat ng mga panganay ng tao na nakatira sa loob ng lupain ng Egypt. Pati ang mga panganay na hayop ay mamamatay dahil dadaan si kamatayan sa lupain ng Egypt. At ang bilin ng Diyos kay Moses sa verse 13, ang sabi ng Diyos kay Moses, "The blood will be a sign for you on the houses where you are." At ang sabi ni God, "When I see the blood, I will pass over."
No destructive plague will touch you when I strike Egypt. So sabi ng Diyos, ito ang tanda. Pagdaan ng kamatayan sa lupain ng Ehipto, ang bawat bahay na may pahid ang mga hamba ng pintuan ng dugo ng korderong pinatay. Ulitin ko, kordero, hindi kaldero. Iba yung kordero sa kaldero, okay? Sino nakakita na ng kaldero dito? Taas ang kamay, nakakita na ng kaldero para malinaw yan. Sino nakakita na ng kordero naman dito? Ayan. Ang kordero ay isang batang-batang tupa. Ang edad ay 1 year old lang. Kordero. Tupa yung batang tupang lalaki po yun. Ang edad niya ay 1 year o a year old. At ito, kapatid, ay pinakatay ng Diyos sa mga Israelita. At yung dugo ay kinipon, nilagay sa isang mangkok, at pagkatapos niyan ay ipinahid sa mga hamba ng kanilang mga pintuan upang pagdaan ni kamatayan ay hindi mamatayan ng mga panganay ang bawat bahay na may pahid ng dugo ng kordero. Kaya tinawag siyang Passover ay sapagkat lumampas ang anghel ng kamatayan sa bawat bahay na may pahid ng dugo. Hindi namatayan sa bahay ng bawat Israelita ng kanilang mga panganay na anak at mga alagang hayop na panganay. Sa makatuwid, nag-iiyakan ang mga Egyptians. Ang mga Israelite ay pangiti-ngiti na lang. Dahil nasagip at iniligtas ng Diyos ang mga ninunong Israelita ng mga Israelite na ito. At alam niyo po ba na ito pong nangyaring yan ay gusto ng Diyos na laging alalahanin taon-taon. Iniutos ng Diyos na ito ay kailangang i-celebrate yearly o annually. Sa Tagalog, ng yearly, annually ay taon-taon. At bakit? Sapagkat yan ang iniutos ng Diyos sa kanila. Bakit ipinagdiriwang ang Feast of Passover? Maaring sa inyo, ang salitang Passover ay never heard. Ngayon lang ninyo ito naririnig. Tuwing sasapit ang mahal na araw, ang laging bukang bibig ay mahal na araw o Semana Santa. Pero yung salitang Passover ay hindi po ito nagagamit maski po sa mga patalastas. Kadalasan, pag nanood ka ng TV, nakalagay Semana Santa. Pero pagdating sa Passover, never heard. Yan po ay nasa Bible. Pinalitan lang po ng salitang Semana Santa. Pinalitan lang po ng salitang mahal na araw ang Passover. Yan po ang pinagmulan kung bakit meron tayong pinagdiriwang na mahal na araw. Pero ngayon, hindi pa sumasapit ang mahal na araw. Magsisimula pa lang yan sa Abril 17 hanggang Abril 20. Pero ngayon, sa Israel, ay pinagdiriwang na po nila ang tinatawag na mahal na araw. Ang tawag ay hindi mahal na araw, kundi Passover. At pinag-utos yan sa Exodo 12, talatang 25 hanggang 27. Bakit dapat ipagdiwang yan taon-taon? Iniutos ng Diyos yan sa kanila. Ang layunin ay para parangalan ang Diyos. Ang sabi ng Exodo 12, talatang 25 hanggang talatang 27, Pinoy version. Pag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ni Lord sa inyo, gaya ng ipinangako niya, patuloy niyong gagawin ang mga ito gaya ng pinangako niya. Pag tinanong kayo ng mga anak niyo kung anong ibig sabihin ng mga gawaing ito, sasabihin ninyo ito ang Passover para i-honor si Lord. Anong layunin ng Passover? Para
i-honor si Lord, para parangalan si Lord. Kasi nilagpasan niya ang mga bahay ng mga Israelites sa Egypt. Pinatay niya ang mga panganay ng mga Egyptians, pero niligtas niya ang mga Israelites. So yan po, kapatid, kung bakit pinagdiriwang ng mga Israelita, ng mga Jew, ng mga lipi ni Jacob, ang tinatawag na kapistahan ng Passover, sapagkat yan ay ipinag-utos sa kanila ng Diyos na taon-taon ay ipagdiriwang nila bilang pagpaparangal sa Diyos. Ang tanong, tayo, tingnan mo katabi mo, mukhang Israelita ba yan? Hindi ilong na lang, kutis na lang, di ba? Hindi mukhang Israelita. Nagpunta ako sa Israel noong 2009, more than 1 month ako doon. Na-meet ko ang maraming mga Israelites. Grabe, ang kikinis ng kutis. Pag tinamaan ng araw, nagpipinkis ang kulay nila. Alam niyo bakit? Kasi meron silang kinakain parati. Araw-araw, pila yun. Nakipila din ako Bumibili sila ng pomegranates. Yung pomegranates na yan, ano po yan? Malaki po siya na pwedeng kasi laki ng santol, ganun. Tapos binibiyak siya. Yung mga buto nun, 613 seeds. Yun po yung ginigiling. Tapos ginagawa po nilang parang siyang milk tea. Durog na siya, may yelo. Nilagyan ng gatas, tapos merong pampakonti na sugar. Yun na po, halos lahat, yun ang iniinom. Yung pala, yung pomegranate sila, pampakinis ng mukha, pampaganda ng kutis, magiging para kang porselana. Kaya yung mga kutis, wag na, baka mamaya. Sabi ko sana mga kutis luya Yung mga kutis luya, may pag-asa sa pomegranates. Kaya makita ho ninyo, lalaki at babae, ang kinis. Wala kang makitang tigyawat sa kanila. Kasi ganun sa Israel. Kaya tayo, itsura na lang ang layo natin sa Israel. Amen? Paano na tayo? Para sa Israel pala yan di uwian na tayo. Wala na. Ba't ba natin pag-celebrate yan? Diyan ka nagkakamali. Dahil ang selebrasyon ng Feast of Passover ay hindi lamang pang-Israel. Ito ay para sa bawat isang sumasampalataya kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ilang sa inyo sumasampalataya kay Jesus? Ilang sa inyo tinanggap nyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay? Ikaw rin ay inuutusan ng bagong tipan na ipagdiwang mo ang Feast of Passover. Kaya tayo mayroong pagdiriwang ngayon. Iniutos yan sa New Testament Bible. Sa Old Testament Bible, inutos yan sa mga Israelita. Ipagdiwang niyo yan taon-taon. Sa New Testament Bible, ang kinakausap ay tayong mga New Testament believers ni Jesus. Ipagdiwang din daw po natin ang pista ng Pasko o ang tinatawag na Feast of Passover. Bakit? Sapagkat ang sabi ng unang Korinto 5, talatang 7 hanggang 8, basahin po ng lahat ng mga nakakakita. Sino mga nakakakita rito? Taas ang kamay. Sige. Lahat na nakakita ng kamay. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ibig sabihin, bulag yan, mga bulag. Okay? Mga nakakita, taas, bagay, why naman? Ayan, basahin natin. 1, 2, 3, verse 7. Dapat alisin ninyo ang lumang yeast, yung kasalanan, para maging malinis kayo gaya ng bagong masang arena na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo. Kasi sinacrifice na ang Passover lamb. Sino? Sino yung Passover lamb?
Si Christ. Yung Passover lamb, yun po yung kinikwento ko sa inyo, nagpapatay ang Diyos kay Moses. Pagpatay kayo ng mga lamb. Sa English, ng tupang lalaking batang-bata ay lamb. Magpatay kayo ng lamb, katayin ninyo, at yung dugo nito ay ipahid nyo sa mga hamba ng pinto. Ngayon, sabi sa New Testament, yung pinatay na kordero, sino daw yun? Si Jesus Christ. At dahil dyan, verse 8, basahin ng lahat ng nakakakita. 1, 2, 3. Anong sabi? Ulitin natin. Kaya, kalabitin mo muna ang katabi mo, sabi mo. Kalabitin mo. Tapos basahin. Continue. Amen? Kaya ipagdiriwag natin ang Feast of Passover, hindi na sa pamagitan ng pusong makasalanan, kundi isang pusong totoo at tunay sa harapan ng Diyos. Ayan. So, malinaw. Kaya natin ginagawa ang Feast of Passover. Dahil inutos sa verse 8, kaya mag-celebrate tayo ng Passover. Malinaw ba sa iyo yun, kapatid? Kaya ang Passover ay isang uri ng atin pong pagkilala sa ating Panginoong Heso Kristo. So, malinaw na si Jesus Christ ang tunay na katuparan ng mga korderong pinapatay noon para ihandog sa Diyos bilang pagdiriwang ng kanilang Feast of Passover. Hindi lamang ang nakasentro tayo ay doon sa lamb o sa korderong pinatay. Bigyan natin ng atensyon yung dugo ng kordero. Kasi ang sentro ng Passover na selebrasyon ay ang dugo. Sabi nga ng Panginoong Diyos kay Moses, ang dugo ang magiging tanda. Sa Passover natin ito, ang dugo ni Jesus ang tumatalakay po doon sa Passover na yon. Na kung saan ay ito ay panahon din ng Passover sa ganap na 3:00 ng hapon. Yan ay tinatawag ng marami na Biyernes Santo, doon namatay si Jesus Christ sa cross. Bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanglibutan. At ang kanyang dugo doon sa krus habang siya ay nakabayubay ay umaagos sa kanyang katawan mula sa ulo. Bakit sa ulo? Dahil yung kanyang ulo ay pinutungan ng koronang tinik. Ang laki ng mga tinik na yun, ang titigas nun, parang pako. Ibinaon sa ulo niya. Nako, di pumupulandit yung mga dugo sa kanyang ulo, tumutulo yan. Tapos, pag binasa ninyo ang Mateo 27, talatang 50 hanggang 51, ang Panginoong Hesus pala bago ipako sa krus, pinagpapalo ng 2x2 sa muka. Paulit-ulit na hinahambalos ang kanyang ulo ng 2x2. Ang mga pumapalo sa kanya, yung mga malalaking tao at talaga mga maskulado. Paulit-ulit. Kaya, yung muka ng Panginoong Hesus ay halos hindi makilala. Basag. Duguan ang muka. Nai-imagine ko kung gaano ang mukha niya ay duguan dahil nakasaksi na ako ng isang taong binugbog na napagtripan lang doon sa lugar namin, doon pa kami nakatira sa Antipolo Street. Diyan lang sa Sampaloc. Napagtripan lang yun. Sinabihan lang, sumigaw lang yung mga tao doon, magnanakaw. Di naman nagnanakaw. Nakaupo lang doon. Tapos, dumabas ako, may bibin ako, nakita ko, inahabol ng lalaki, naabutan. Pinagugulpin ng mga 10 hanggang 20 mga kapitbahay namin. May mga pamalo sila, pinagpapalo sa ulo.
Nung nilapitan ko, di ko makita kung may mata pa, kung may ilong, bibig, di ko na makita eh. Kasi bakit basag ang buong muka at talagang natatabunan ng dugo. Ganun ang nangyari sa Panginoong Jesucristo. Kaya nung siya'y nakabayubay sa krus, hindi na siya mukhang tao. Kasi wasak ang muka. Umaagos ang dugo, pati sa bibig niya, umaagos ilong, umaagos lahat ang dugo sa kanyang katawan. Iba pa po yung paghampas na ginawa sa kanya sa likod at sa harap ng katawan. Ang ginamit ng panghampas sa kanya noon ay katad. Nung ako'y nasa Israel, tinanong ko, ano yung uri ng ginamit na whip ng pampalo sa katawan ni Jesus? Sabi sa akin ng mga taga-Israelites, yung katad. Yung katad pala, ito po ay nilalagyan nila ng mga matatalim na bakal. Parang may sima. Ano yung may sima, di ba? Yung may sima siya. Pag ikaw ay nanguhuli ng isda, di ba may sima yon. Yon. Ganon. Tapos nilalagyan ng bubog po yung mga mahaba nilang parang kwerdas, yung mga tali nila nilalagyan ng bubog. Para pag hinampas yan, kakapit yung sima doon sa skin. Tapos babatakin nila, sasama yung laman ngayon. Ganon ang ginawa sa Panginoong Jesus. Nang hatawin ang katawan ng Panginoong Jesus, bumabaon yung mga sima sa katawan ni Jesus, tapos hinahatak kasama ang laman. Kaya lumitaw halos yung laman ng balat ng Panginoong Jesucristo. So kita nyo yung dugo nun. Tapos pa, pinako sa 2 palad at ganun din sa mga paa niya, pinagduktong yung palad, yung kanyang 2 bukong-bukong, and then ginawang barbecue, tinuhog ng 6 to 8 inches na haba ng pako. So, agos yung dugo po doon. Kaya yung dugo ng Panginoong Yesus ay talagang umaagos sa kanyang katawan nang siya'y nakabayubay sa krus. Kaya yan po mga kapatid, ang atin pong dapat na maalala. Ngayon, dito po ay ipinapakilala lang po sa atin na ang ating Panginoong Hesukristo po, noong time yun ng Feast of Passover, nagkaroon siya ng First Holy Communion. Gumawa siya ng Holy Communion, tinatawag na Eucharist, kasama ang kanyang mga 12 alagad. At yun pong communion na yun, isiningit niya yung Holy Communion na yun sa selebrasyon ng Passover. Kasi may pagkain po dyan eh. Tapos sa Passover na yun, ay meron pong grape wine na iniinom sila. At ang sabi, yung grape wine na yun, ay itinaas ng Panginoong Yesus yung cup, yung baso na puno ng grape wine. At sinabi niya, ang grape wine na ito ay sagisag ng aking dugo na mabububo sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng tao. So, ibig sabihin, kapatid, na yun po palang dugo na ginamit noong unang panahon na ipinahid sa mga hamban ng pintuan na nagbigay proteksyon sa mga Israelite ay kumakatawan sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid? Yan. Kaya, sa ginagawang selebrasyon ng Passover, ang pinaka-major event nila ay yung ginagawang pagkain sa handaan nila. Yun po ang tawag ay Passover meal o Passover seder. Yan po yung kanilang major event sa Passover nila na selebrasyon. Sama-sama ang magpapamilya na kumakain ng mga handa. At doon ay sa kanilang ginagawa na yun, meron silang mga pagkain na mamaya po ay ilalabas namin kung ano ang kinain ng mga Hudyo nung panahong yun, yun din ang kakainin natin ngayon. Okay ba yun? At kung ano yung ininom noon na juice, yun din ang iinumin natin. Kaya nga po, sa ginagawa ho nila na pagsasalo-salo at may handaan, si Jesus, mga kapatid, ay nagproklama na yung cup na hawak niya ay ang kanyang dugo. Pag po nagkakaroon po ng pagdiriwang
ng Passover at may kainan. Noong panahong yun ay merong 4 na uri ng cups. 4 kind of cups po ang ipiniprepare o inihahanda po nila. At dito po kapatid ay makita ninyo na yung pag sinabing 4 cups, hindi po 4 na iba't ibang uri ng baso. Isang baso lang, sinasalinan lang po ito ng grape wine. Okay? At bawat isa sa kanila ay may mensahe. At ang mensaheng pinararating po niyan ay ano ang makapangyarihang magagawa ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang pinagdiriwang na Passover ay pagdiriwang sa dugo ng ating Panginoong Jesus. At may tinatawag tayong first cup. Ang first cup na yan ay tinatawag na the cup of salvation. Ano ang ginagawa dyan? Ito po kapatid, ito yung mga baso, sasalinan po yan ng grape wine. Diba, mga Israelites, andyan ang mga pagkain nila. Ang unang nilang gagawin, hindi ho nila iinumin yun pong grape wine na nasa baso. Ang gagawin po nila, yung kanilang hintuturo. Sige, ilabas nyo nga yung mga hintuturo nyo. Yan. Yung hintuturo na yan, isasawsaw nila yan doon po sa baso na may grape wine. Pagkatapos nilang isawsaw, ipatutulo po nila sa sahig ng 16 na beses. Bakit? Bawat isa merong katapat na 10 sumpa. Halimbawa, isa na yun na sumpa na yun. Bawat isa ay may salot. Salot ng dugo ng lahat ng mga rivers sa Egypt. Ibig sabihin nun mga kapatid, yung sumpang yun ay binubura sa kanilang buhay. Mga salot sa buhay. Tapos hanggang sa kahuli-hulihan, yung salot sa pagkamatay ng mga panganay. Yan. Kanilang, itutulo po nila yung sa sahig. Para nang sa gayon ay kanilang alalahanin ang pagliligtas ng Diyos sa kanila pong mga ninunong Israelita nang ito ay nasa Ehipto. Habang binabasa nila ang Exodus chapter 6 hanggang Exodus chapter 11, ganun po ang ginagawa ho nila. Kanila, sa unang cup na yon, kanilang nilulubog ang pinaka-point finger nila, hintuturo. Tapos, idadrop nila, papatak nila yung nakuhang wine doon po sa cup na yun mula sa kanyang hintuturo. So, lahat yun, pati yung fire, blood, and smoke ay kasama rin po yung pinatutulo nila. Nang sa gayon ay kanilang alalahanin ang pagliligtas ng Diyos. Na iniligtas, ibig sabihin, pagpapaalala, iniligtas ng Diyos ang kanilang mga ninuno sa pamagitan ng dugo ng kordero. So, ano ang message niyan sa atin? Ang mensahe niyan sa atin ay ang dugo ng Panginoong Hesus ang nagligtas sa atin. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang nagbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Efeso 1, talatang 7, sinacrifice ni Christ ang dugo at buhay niya para iligtas tayo. Ibig sabihin, pinatawad na ang mga kasalanan natin. Grabe, sobrang bait ng Diyos. Papaano raw napatawad ang tao sa kasalanan? Hindi dahil mabait ka, nagpakabuti ka. Hindi yun. Kasi ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ay hindi sa pamagitan kung ano ang ginawa mo, kundi kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa iyo sa cross. Yun po ang basis ng pagpapatawad ng Diyos sa tao o sa iyo. Sa pamamagitan ng dugo na umagos sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi maliwanag, pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng dugo na inalay niya sa Diyos nang siya ay mamatay sa cross.
Kaya papasok ka sa langit hindi dahil mabait ka. Papasok ka sa langit hindi dahil magalang ka at masipag ka. Papasok ka sa langit dahil ang dugo ni Jesus ang nagbayad sa lahat ng kasalanan mo. Yun po yun. Kasi kung hindi po namatay si Jesus, kung wala yung dugo ni Jesus, lahat tayo papuntang impyerno. At ang impyerno, totoo po yan. Hindi yan likang isip lang ng tao. Lugar ng pagdurusa, may apoy na hindi namamatay. At may uod na hindi namamatay. Walang hanggang parusa na mararanasan ng tao dahil sa kasalanang nagagawa niya. Ang tao, meron man taong hindi nagkakasala. Tanungin mo ang katabi mo. Pakitanong, nagkakasala ka ba? O hindi ka nagkakasala, no? Tanungin mo, hindi ka nagkakasala, wala ka nagagawang kasalanan. Hindi ka pa nakapagsinungaling sa buong buhay mo, no? Tanungin mo nga, hindi ka pa nakapagsinungaling ng buong buhay mo, no? Sino sa inyo to, hindi pa nakapagsinungaling sa buong buhay niya? Magkakamot lang pala ng doo. Akala ko nagtaas siya ng kamay. Lahat po tayo. So kung lahat tayo, lahat tayo ay puro nakagawa ng kasalanan, walang papasok sa langit. Pero thanks be to God, may papasok sa langit dahil may namatay sa cross, nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko, at ang pinambayad ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang pinambayad, yung dugo na yun. Yun yung atin pong inaalaala sa Feast of Passover. Naintindihan mo ko? Pakitanong katabi mo, naintindihan mo ba siya? Anong sagot? Ano sagot? Yes? Kasi kailangan maintindihan mo yan. Kaya ang sabi ng Efeso 1:7, grabe, sobrang bait ng Diyos. Hindi sinabing grabe, sobrang bait mo, kaya kang niligtas. No. Sabi grabe sa Pinoy version, grabe, sobrang bait ng Diyos. Hindi sinabing grabe, sobrang bait mo. Ano yung kaligtasan natin? It is not because of what we've done. Our salvation is based on what Christ has done for you and me. Naku, kailangan pumasok yan, sumabog yan sa utak mo. Para uuwi ka, pag tinanong ka, 10 kang pupunta pag namatay ka? Sa langit. Uy, ang sama-sama mong tao, ikaw ang pinakamasama dito sa buong pamilya natin. Sabihin mo, may nagbayad ng kasalanan ko. Anong binayad? Ang dugo ni Jesus. Sabi mo, papasok ako sa langit not on the basis of what I have done, but on the basis of what Christ has done for me on the cross. Sabi mo sa katabi mo, English yan. Naintindihan mo yun? Pakita naman katabi mo, sabi mo, English yan. Naintindihan mo yun? Okay? Not on the basis of what we've done, but on the basis of what Christ has done for you. Kaya ka papasok sa langit. Hello? Sino papasok sa langit dito? Ba't ka papasok sa langit? Sagot! Hindi ko maintindihan eh. Ba't ka papasok sa langit? Hindi dahil sa ginagawa ko, kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa akin. Yan ang batayan ng pagpasok sa langit. That's the good news of salvation. Because of the blood of Jesus, may way para tayo maligtas. Amen? Hindi dahil ang bait-bait mo. Tingnan mo, tayo nagkatayo. Parang banal na banal. Uy, papasok sa langit ito. Nagpapaimin si pastor. Ang sagot niya, gumaganon lang. Napakabait na't bata. Papasok sa langit yan. Hindi po, wala pong mabait na tao.
Sabi mo, mabait ka? Hindi ka mabait. Masama ka. Pareho tayong masamang tao. Amen? Thank you. Salamat. Part 2. Salamat, Brad. Amen po ba? Kaya tayo papasok sa langit, hindi dahil mabait ka. Mabait ang katabi mo. Palautang. Palautang. Nagpapautang pala. Iba yung palautang. Palautang. Baligtad, ano? Dahil nagpapautang yung katabi mo, papasok siya sa langit. Kaya iniisip niya, sinasabi ni Pastor, sino papasok sa langit? Ako. Ako lagi ako nagpapautang. Eh di ibig sabihin natin, ang Bombay sigurado na sa heaven. Ang taas nila magpatubo, no? Amen? Anong tubo? 5'6". Eh, ang sabi ng Bible, huwag kang magpapatubo ng labis. Pwede kang magpautang. Kaya lang, huwag mo naman mataas ang interest. Amen? Kaya, makita ninyo, kung tatanungin kita, pag namatay ka ngayon, nakalimutan mong huminga, saan pupunta ang kaluluwa mo? Sa langit o sa impyerno? Bakit? Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus para sa akin. Hindi dahil sa gagawin ko mamaya, magpapakabuti na ako. Alam niyo, pagpunta sa langit, wala tayong pwedeng ipagmalaki at ipaghambog sa harapan ng Diyos. Lahat ang pupunta sa langit, isa lang ang pinagmamalaki nila, ang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Sumigaw tayo, ang dugo ng Panginoong Jesus. Okay. Ang ikalawang cup, anong kahulugan ng second cup? This is called the cup of cleansing. Ito, kapatid, ay baso ng paglilinis. Ibig sabihin, ang dugo ng Panginoong Jesus ay hindi lamang nagpapatawad sa kasalanan natin. Tinatanggal ang kasalanang nakatira dyan sa isip mo, sa puso mo, sa utak mo, sa damdamin mo, sa pakiramdam mo. Nililinis ka ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa paanong paraan ang ritual na ginagawa ng mga Hudyo? So, di ubus na. Kasi, sabihin, may natira pa. Yung sinangsawan nila ng daliri. Pero hindi nila iinimin yun. Itatapon na nila, tapos sasalinan ng bagong grape wine. Kaya meron na naman ulit panibagong grape wine. Kaya nga 4 cups of wine. Pero hindi 4 na uri ng baso. Isang baso lang ang gagamitin, sinasalinan lang. At pag sinalinan na yan, hindi muna nila iinumin. Ang gagawin nila, dudumihan muna nila yung kanilang mga kamay. Ipapahid nila ang kamay nila sa kanilang mga sapatos na marumi. Kung nakatapak yan ng kung nakatapak yan ng ganon, kailangan hawakan mo yung dumi. O kaya naman, kung malinis ang sapatos mo, humawa ka ng bagay na marumi. Ganun po. Ganun ang ritual nila. And then, kukuha sila ng pitcher, lalagyan ng tubig, at saka ng basin, huhugasan po nila ang kanilang mga kamay ng tubig. At pagka malinis na po, pupunasan nila ng towel, at saka nila kukunin yung cup of wine. At sasabihin nila, this is a cup of cleansing. Na yung dugo ng Panginoong Yesus ang naglilinis sa ating mga pagkakasala. Iniinom po nila yun. Yun po ang mensahe ng Diyos sa atin. At nasa Biblia po ang aking sinasabi. Sa unang 1:1 talatang 7. Ang sabi, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kung tayo raw ay lumalakad na kasama ng Diyos, at nagkakaroon tayo ng magandang relasyon sa isa't isa. Hindi tayo nag-aaway-away sa isa't isa, kundi nagmamahalan tayo sa isa't isa. Anong ginagawa ng dugo na Jesus? Nililinis tayo sa lahat ng kasalanan natin.
Hindi ka pa nagre-repent. Wala ka namang repentance na ginagawa eh. Sumusunod ka lang sa gusto ng Diyos. At ang sabi, and if we have fellowship with one another, nagkakasundo tayo, nagkakangitian, nagkakamayan, ano ba kung anong ginagawa ng dugo? Nililinis, tinatanggal lahat ng kasalanan sa buhay mo. Wow, sa kayo makakita? There's no need for you to repent. Just obey God and have a good fellowship with your fellow men. Naintindihan mo yung English na yon? Sumunod ka sa Diyos. Tapos, makipagbati ka sa sino man na narito. Hindi mo kilala, makipagkilala ka sa Kanya. Pero ganun man liligawan. Huwag mo namang sosyotain yan o jojowain. Mali na yon. Friends lang. I-friend zone mo siya. Okay? Ha? Okay ba yon? Pakisabi sa katabi mo, friend zone lang. Pag maganda ang relasyon nyo sa isa't isa, hindi kayo nagkakaroon ng samaan ng loob at hinanakit, tampo. Anong ginagawa ng dugo ni Jesus? Nililinis tayo. Ibang klase pala yung dugo ni Jesus na yan. Maganda lang ang relasyon mo sa isang tao, lilinisin na ng dugo ang lahat ng kasalanan sa puso mo. Wow! Yun ang nagagawa ng dugo ni Jesus. Yan po yung Passover natin na kung saan ginugunita natin ang magagawa ng kapangyarihan ni Jesus. May kaaway ka ba na nandito ngayon? Iniirapan mo ba yung iyong ka-sister, ka-brother? Isang lalaki, umiirap-irap ka para kang babae. Pache-che ka pa? Pache-che ka pa dyan? Dapat, kapatid, nakikipag-ayos ka sa kanila. Amen? Hindi kayo magkasundo dahil sa upuan lang. Dahil paborito mo yung upuan na yan, katapat ang electric pan. Pinaalis ka at dahil doon, ang sama ng loob mo. At sabi mo, sana pag bumagsak ang bulalakaw, tamaan siya sa ulo. Masama yun. Pero kung, in spite na may mga disagreement kayo sa isa't isa, hindi kayo nagkakaunawaan sa isa't isa, pero nagkaroon kayo ng pagpapakumbaba sa isa't isa, nagpapatawaran kayo sa pagkukulang ng bawat isa, ang dugo ni Jesus ang lumilinis sa ating mga kasalanan. Palakpak naman para sa Panginoon. Amen? Kaya anong feeling mo? You feel sanctified. I feel sanctified. Parang ganun. Feeling mo parang nagiging banal ako. Di ba? Feeling mo yun. Kasi bakit? Wala kang kaaway na tao. Lahat kakampi mo. Okay? At ano ang ikatlo? Ang ikatlong cup, po kapatid, ito ang ginagawa. Ininom na nila. Sasalinan ng panibagong grape wine at tatawagin siyang the third cup. Ang tawag ay cup of Hillel. Ang salitang Hillel ay Hebrew word for psalm of praise. Ibig sabihin, cup of praise, praising the Lord. Yan po ay baso ng pagpupuri sa Diyos. Sa papanong paraan ito ginagawa. Ang mga Israelites po ay nagpapasalamat sila sa Diyos. They're thanking God for the blessing of God's salvation and deliverance na binigay niya sa kanilang mga ninuno nang ito'y nakatira sa Egypt. Iningatan ng Panginoon, inilabas ang kanilang mga ninuno, mga lolo't lola nila noong unang panahon doon sa Egypt at dinala sa Promised Land. Kaya nung hawak-hawak nila yung cup, yung third cup na yan, nagpapasalamat sila, nagpupuri sila sa Panginoon for that deliverance and salvation that God has made for their ancestors. Ngayon, kapatid, tayo rin.
Ano ang ginagawa ng dugo ni Jesus sa atin ngayon? Ang mensahe ng third cup of wine na yan, kapatid, dapat nating ipagpasalamat tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus mula sa sumpa. Sapagkat ang nagagawa ng dugo ni Jesus, ito ikatlo. Kanina, ano nagagawa ng dugo ni Jesus? Makipagbati ka sa katabi mo. Na hindi magkatabi kayo, hindi kayo nagtatanong kung sino ang pangalan niyan. Ikaw naman, sobra ka naman. Hanggang ngayon, hindi mo pa kilala kung sino yung katabi mong yan. Nagtatawanan kayo, nagkakatinginan pa kayo, nag-give me five pa kayo, tanongin mo sino yan. Hindi ko kilala yan eh. Pero tawanan sila, nagsisiguan pa, ang tanong, sino yan? Hindi ko po kilala. Tanungin mo naman ang pangalan yan. At pag nagkasundo kayo, nagkaroon kayo, kapatid, ng magandang relasyon, anong ginagawa ng dugo ni Jesus? Nililinis ka. Ito naman ikatlo, magpasalamat ka sa Diyos sa kabutihan niyang ginagawa sa buhay mo. Ano ginagawa ng dugo ng Panginoong Jesus? Tinutubos ka. Mainit. Pakihawak mo na. Tinutubos ka mula sa sumpa ng kautusan sa buhay mo. Yung ginagawa ng dugo ng Panginoong Jesus. Magpasalamat ka sa Diyos. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Ginagawa mo yung tao sa puso mo. Alam mo yung ginagawa ng dugo ni Jesus? Inaalis lahat ang kamalasan sa buhay mo. Tinatanggal lahat ng malas sa buhay mo. Inaalis lahat, kapatid, ang mga bagay na pangit sa buhay mo. Pinapaganda ng Diyos ang buhay mo sa pamagitan ng kanyang dugo. Paano masasabing malas ang isang tao? Lahat na, inaplayan niya na, wala siyang tinanggap. Yung ibang kasabay niya, tinanggap siya, wala. Ano sabihin? Kamalas naman ang taong ito. Hindi ba? Ay, ano isipin niya? Ang malas ko namang tao. So dami naman ng tatanggalin sa trabaho. Ako pa yung unang-unang tinanggal. Ngayon, hindi mo na sasabihing malas ka. Dahil ikaw, magawa mo lang magpasalamat. Ano man ang nararanasan mo sa iyong buhay, pangit man yan. Pangit man, dumadaan ka man sa mga mabibigat na problema sa buhay, pero natuto kang magpasalamat sa Diyos. And I thank you, Lord, for the trials that comes my way. In this way I can know each day as I let you lead. And I thank you, Lord, which is trials I feel inside. Natututo kang magpasalamat sa bawat pagsubok. Anong ginagawa ng dugo ni Jesus? Inaalis lahat ng kamalasan sa buhay mo at dinadaluyan ka ng pagpapala ng Diyos. Yan ang gawa ng dugo ng Panginoong Jesus. Katulad ng third cup, nagpapasalamat sila kay Lord, nagpapasalamat, nagpupuri sila sa Diyos, at pagkatapos nun, iniinom nila yung cup of wine. Bakit? Nagdideclare sila ng blessing to come upon their lives. Yan po ang cup of Hillel or cup of praise. Na pag ikaw ay nagagawa mong magpuri sa gitna ng problema, nag-i-invite ka ng blessing sa buhay mo. Pero pag nagpasimula kang mag-complain sa nararanasan mo, kasama ko ba ang Diyos? Iniwan na kami ng Diyos. Binabayan ako ng Diyos. Nagtataboy ka ng pagpapala sa buhay mo. Parang sinasabi mong, umalis kayong lahat mga pagpapala sa buhay ko. Pero marami kang problema sa buhay. Ang dami mong pagsubok, nangangailangan ka. Pero ang lumalabas sa bibig mo, purihin ka, O Diyos. Luwalhati sa iyo. Salamat sa mga problemang ito. Nag-aanyaya ka ng sangkaterbang pagpapala sa buhay mo. Ganyan po ang nagagawa ng pagpupuri sa Diyos. Kaya damo na may problema ka, dapat kang pumalakpak. Ang pagpalakpak ay hindi lamang pagpupuri sa Diyos. Isang uri ng spiritual weapon po yan.
Katulad yan ng bumabasag ng bato pag ikaw ay pumalakpak. Amen? Kaya ginagawa nila spiritual weapon. Pag sumigaw ka pa, hallelujah! No? Yan ay spiritual weapon din. Ginamit nila Joshua. Sabay-sabay naghiyawan ang kongregasyon ng Israel. Bumagsak ang walls of Jericho. Kaya kung may mga problema ka, umawit ka. Kung marami kang pinagdadaan ng pagsubok, ikaw ay sumigaw, hallelujah! Magbabagsakan ang lahat ng mga walls na yan sa buhay mo. At ang ikaapat is called the cup of hope. Ayan. Ito po, yung cup of hope. Ininom na po nila yung third cup of wine. Wala na. Lalagyan uli nila ng panibagong cup of wine. At ang mga Israelite, hawak-hawak po nila yung cup, ika-fourth cup. At sila po ay magpapahayag na si Prophet Elijah is the forerunner of the Messiah. Si Prophet Elijah ay darating upang ihanda ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Umaasa po sila, ang mga Hudyo, na darating uli si Prophet Elijah. Tapos, ang Kristo hinihintay nila ay muling darating. Tayo, alam natin, babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ngayon, bakit hinihintay nila ang pagbabalik ni Elijah? Kasi sa pagbabalik ng Diyos, kailangan tama ang relasyon ng pamilya. Tama ang relasyon ng mga mag-asawa, ng magulang sa kanilang mga anak, at ng anak sa kanilang magulang at sa mga magkakapatid. Hindi dapat nag-aaway-away. Ang sabi ng Malakias 4, talatang 5 hanggang 6, basahin ko po sa inyo. Pero bago dumating ang nakakatakot na araw ni Lord, ipapadala ko sa inyo si Prophet Elijah. Aayusin niya ang relasyon ng mga magulang at ng mga anak nila. So aayusin niya ang relasyon sa pamilya. Dahil sa pagbabalik ni Kristo, ang hindi ayos na pamilya ay po pwedeng maiwan at hindi kunin ng Panginoong Yesus. Kaya kailangan ayos ang relasyon ng mga magulang sa anak at ng anak sa magulang. Okay? Aayusin daw yun ni Prophet Elijah. Ngayon, sa akin, hindi na po kailangan ng Prophet Elijah sa atin. Pakipatay nga po yung aircon sa office. Baka bukas kasi, iniwan kong bukas. Paki na lang, baka mag-brown out tayo lahat dito. Hindi makaya yung load kasi may aircon doon sa church office eh. O ngayon, kapatid, hindi na kinakailangan hintayin natin si Elijah. Kasi, noong tinataas nila yung cup of wine, sabi nila cup of Elijah. Tingnan nyo ang turing nila doon sa wine is Elijah. Pero sa atin, ang turing natin doon sa wine is what? The blood of Jesus Christ. Ang dugo ni Jesus ang mag-aayos ng relasyon ng mga mag-asawa at relasyon ng nanay sa anak at ng tatay sa anak. Naunawaan nyo? Uy, nakikinig ba kayo? Kaya dito, ang fourth one ay tumutukoy sa gagawin ng dugo ni Jesus para mahanda tayo sa kanyang pagbabalik. Aayusin niya ang relationship. Pero ang pinakamagandang relationship na unang dapat maayos sa ating lahat ay ang relasyon natin sa Diyos. Bago ang relasyon sa tao, kailangan maging tama ang relasyon mo sa Diyos. Kasi kung ang relasyon mo sa Diyos ay sira, tama ang relasyon mo sa kapwa mo, kulang. Unahin mo muna ang relasyon mo sa Diyos at aayusin ng Diyos ang relasyon mo sa kapwa mo. Naintindihan mo ba ako? Paano natin masasabi na ang relasyon mo sa Diyos ay sira? Illustrate natin sa relasyon natin sa ating mga magulang. Di ba? Sa mga magulang natin, mga bata, mga anak, dadaan tayo sa bahay natin, di man natin batiin, magmano sa mga magulang natin. Hindi man tayo mautusan ng mga magulang natin.
Sumasagot pa tayo sa mga magulang natin pag tayo inuutusan. Oy, halika, pabili ng betchin doon sa kanto. May ginagawa ko, siya na lang. Sabi nung isa, ako rin meron eh. Lahat sila. Nagalit si nanay ngayon. So, ngayon mga kapatid, ganun din sa Diyos. Pag hindi naging maayos ang relasyon mo sa Diyos, hindi magiging maayos ang relasyon mo sa magulang mo at sa mga kapatid mo. Ayusin mo ang relasyon mo. Sa paanong paraan? May magagawa dyan. Lumapit ka kay Jesus Christ. Siya ang way para maging maayos ang relasyon mo sa Panginoong Jesus. Lumapit ka, humingi ka ng tawad, aayusin niya ang relasyon mo sa Ama sa langit. Sapagkat si Jesus ang siyang tagapamagitan. Siya ang mediator between man and God. At siya ang magduduktong ng nasirang relasyon mo sa Diyos. Kung atin pong titignan at pag-aaralan yung pagdiriwang po natin nitong Feast of Passover. Alam niyo po, kapatid, ang Feast of Passover na ito ay isang masasabi ko pong tinakda ng Diyos sa atin. It is an appointed time. Kasi, next slide natin, ayan. Mababasa nyo nakalagay dyan, today is your appointed time. Kung wala yung kasunod na to be blessed by God, matatakot ka pag sinabing today is your appointed time. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Mamamatay ka na. Lilisan ka na sa mundo, appointed time mo na. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Ang feast, yung salitang feast, F-E-A-S-T, pag tinignan ninyo sa Webster Dictionary, nakalagay, joyous celebration o festival. Ang babaw ng meaning niya pag ginamit mo ang mga diksyonareng walang kinalaman sa kahulugan sa Bible. Ang ginagamit dyan para malaman ninyo, ang tunay na kahulugan ng feast ay ang Bible Dictionary. Katulad ginagamit ko yung Unger's Bible Dictionary. Ganyang kakapal yun. Nasa 3 hanggang 4,000 po yun pag binili nyo. Ito niregalo lang sa akin ng nasa American sister. Magagamit ko daw po sa aking pangangaral. Kaya hinanap ko ang salitang feast sa wikang Hebreyo. Yun pala. Ang original pala na salitang feast, English yun. Pag nakita mo sa translation ng Hebrew ay Moed. M-O-apostrophe-E-D. Moed. At doon sa Bible Dictionary, nakalagay ang kahulugan ng feast. Pag sinabing feast, 7 festivals yan. Leviticus chapter 23. Na mamaya po, ay babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Na kung saan ay sinasabi ng Leviticus 23, 1 and 2. Ito, basahin ko na ngayon. The Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the people of Israel, and say to them, These are the appointed feasts of the Lord that you shall proclaim as holy convocations. They are my appointed feasts." So 7 yan, kasama itong ating pinagdiriwang na Feast of Passover. Ang kahulugan ng Moed ay appointed hour o God's appointed time. God's appointed hour to bless you. Ito pala yung panahon na pagpapalain ka ng Diyos. Kaya ang mga Israelites, nagsasapit yung mga kapistahan nila, talagang pinagdiriwang nila. Kasi yun yung promise ni Lord na pag pinagdiwang nila yan, obligado ang Diyos pagpalain ang buhay nila. Kasi yun ang itinakdang oras at panahon para i-bless sila. Kalabitin mo ang katabi mo. Sabi mo, uy, hindi aksidente na nandito ka ngayon, nagdiriwang ng Feast of Passover. Dahil ito ang takdang oras. Sabi mo sa kanya, ito ang takdang oras. Ito ang takdang panahon na binigay sa iyo ng Diyos na pagpapalain niya
ang buhay mo. Yung iba mukhang hindi masaya. Mukhang ayaw nyo ng pagpapala ng Diyos sa buhay nyo. Ulitin natin. Take two tayo. Sabihin mo sa katibo, kapatid, sayang to. Wala kang excitement. Ito ang araw na itinakda ng Diyos para pagpalain niya ang buhay mo. At anong pagpapala? Ito, makinig ka. O, ako na lang ang magsasalita. Makinig ka. Ito ang panahon na pauunlarin ng Diyos ang buhay mo. Makakaranas ng acceleration, pag-angat ang buhay mo, ng progress. Uunlad ang buhay mo. Aakyat ka ng panibagong baitang sa iyong pananampalataya at maging sa iyong buhay. Alam niyo po, pag binasa niyo sa Bible, tuwing sasapit ang Passover celebration, ginawa yan unang-una, kanina kinuwento ko sa Egypt. Yung unang selebrasyon nila, pinalabas sila ni Paraon sa Egypt. Ang problema, may nakaharang na river, na dagat. Ang tawag ay Red Sea. Hindi sila makadaan. Kasi may Red Sea. Paano sila makakaalis ng Egypt? Merong silang dadaan ng dagat. Malulunod sila pag dumaan sila doon. At hinahabol sila ng mga sundalo ng mga Egypt na yun. Ang ginawa ng Diyos, Moses, iunat mo ang iyong tungkod at hatiin mo ang dagat na pula. Nagpaihip ang Diyos ng malakas na hangin at nahati sa gitna ang Red Sea. At dumaan ang mga Israelites doon na parang isang tuyong lupa. So, nawala ang hadlang sa kanila. Tandaan mo, naganap yan noong panahon ng Passover. At naulit-uli ang isang pangyayari. Passover, panahon ni Joshua. Patay na si Moses at ang bagong namumuno ay si Joshua. Tatawid naman sila sa River Jordan. Ang problema, hindi sila makatawid dahil mataas ang tubig. Pupunta sila sa lupang pangako. At ang pag binasa noong Joshua chapter 3, ang sabi, ang Jordan River ay nasa flood stage because it was during the harvest po yan, kapatid, ng sebada. At dito, kapatid, sinabi ng Diyos, paunahin ang lahat ng mga priest magdadala ng kaban ng tipan. Pagsapit nila sa pinakapangpang ng river, hihinto ang daloy ng tubig at mahati sa gitna ang River Jordan. Mababasa nyo sa Joshua chapter 3, verse 15 hanggang 17, biglang nahati ang River Jordan. Kailan nangyari? Feast of Passover. Sadya ba yun? Pag may Passover, mayroong nahahating hadlang. Tuwing darating ang Passover, may mga hadlang na nasisira at nawawasak. Lahat ng balakid, lahat ng sagabal ay tinatanggal ng Diyos tuwing sasapit ang selebrasyon ng Passover. At tunay, kapatid, ngayong araw na ito, pagpapalain ka lalo ng Diyos. Uunlad ka. Sasagana ka. Matatanggal lahat ng hadlang sa buhay mo. Makakaranas ka ng promotion, ng acceleration. At sino yun? Hindi ako naniniwala. Sino yan? Kung ikaw yan, tumalong ka. Sabi mo, ako yun. Alam niyo, kapatid, maaaring pinagtatawanan niyo yung mga tumatalon. Pero pag binasa niyo ang James chapter 2, ang sabi ng James chapter 2, faith without action is dead. Naniniwala ka. Tapos, ang sabi ng preacher, ikaw ay ini-encourage, minomotivate ang faith mo, saluhin mo, wala ka namang action, patay ang iyong paniniwala. Kung meron kang paniniwala, tatalon ka at sasaluhin mo. At ipakikita mo, naniniwala ko, akin yon. At gagawin ng Diyos sa'yo yun. Amen? Dahil sabi ng Numbers 18 verse 14, ang narinig kong sinabi nila ay gagawin ko sa kanila. Amen, mga kapatid? Sabi mo sa kapatid mo, take two tayo. Humanda ka ngayon. Kapatid,
tandaan nyo pag nagbasa kayo ng Bible, tuwing meron pong Feast of Passover, lagi pong meron pong natatanggal na hadlang. Katulad sa unang-unang Passover, nahati ang dagat na pula. Yun ang umahadlang sa kanila para hindi sila makaabante, hindi sila maka-move on, hindi sila mag-progress, hindi sila mag-accelerate. Ikalawa din, Passover din, ang nakaharang naman sa kanila ay Jordan River. Kung nang unang Passover, hinati ng Diyos ang Red Sea. Ikalawang Passover, hinati ng Diyos ang Jordan River, tinanggal lahat ng sagabal sa kanilang buhay. At ngayon, ganun din ang gagawin sa iyo ng Diyos. At kanino yon? Sino ang tatanggalan ng mga sagabal, ng mga problema, para ikaw ay makausad? Kung ikaw yung tumulong ka, sabi mo, ako yon! At sa mga tumalon, nangyayari na ang bagay na pinahayag natin. Magaganap na, mga kapatid. Because today is your appointed time to be blessed by God. Ito ang itinakdang oras ng Diyos. Buti na lang, nandito ka. Dahil mula sa araw na ito, lahat ng problema mo ay nilutas na ng Diyos. Dahil pag binasa niyo ang Exodo 14, ang laking problema ng mga Israelites, lumabas nga tayo sa Egypt. Ang problema, ang laki-laki ng Red Sea, hindi tayo makataan. Ang bigat ang problema nila, kaya nag-complain sila kay Moses, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang na ito para mamatay lang? Nariyan na ang mga Egyptians, hinahabol na tayo. Ang bigat ang problema nila. Pero nakalimutan nila, pag Passover, may pagpapala. At nanlaki mata nila nung makita nila mismo, para silang nanonood ng Ten Commandments, nahati yung dagat na pula. Nanlaki mata nila, nawala yung hadlang, na-solve ang mga problema nila. Do you think gagawin din ng Diyos sa iyo yan? Lahat ng mabibigat mong problema ay nilutas na ng Diyos. At sino yan? Kung ikaw yan, tumalong ka, sabi mo, ako yan! Nangyari na, nagyayari na, kapatid. At sabi mo sa 3 tao, nagyayari na sa akin. Ang gumawa ng 3, nagaganap na sa kanila. Amen? So, wag niyong kalilimutan yan, mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos. Kaya ito ang panahon na lahat ng hadlang, lahat ng nagbablock ng dadaanan mo, ay magkukulap sa harapan mo. Sino mang Poncio Pilato humarang sa'yo, parang kasali ka sa patintero. Di ba? Ginaganon ka. Lahat ng haharang sa'yo ay magkukulaps. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng hahadlang sa magandang plano ng Diyos, sa mga magandang bagay na gagawin sa buhay mo, ay magkukulaps. Sabi mo sa sarili mo, lahat ng humahadlang sa mga magagandang plano ng Diyos sa akin, mula sa araw na ito, ay magkukulaps. Hindi nila ako mahadlangan. Mangyayari ang magandang plano ng Diyos para sa akin. At sino yan? Kung ikaw yan, tumalong ka, sabi, ako yan! Sige, magwala ka, ako yan! Nangyayari na, amen? Passover ngayon, nanonood si God. Siya na humati ng dagat na pula at humati ng River Jordan, nanonood sa ginagawa mo. At kaya niyang hatiin lahat ng river na umadlang sa buhay mo. Amen? Lahat, anumang sangkatutak na hadlang sa iyo, kayang tanggalin ng Diyos sa buhay mo. Yung humati ng dagat na pula, nandito. Ano ang dagat na pula na hinaharap mo?
Ginawa niya yun during time ng Passover. Ngayon, panahon ng Passover uli. Alam niya, mabigat ang pinagdadaanan mo. Kulang ka sa pera. Alam niya, kulang ka sa pagmamahal. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos ang mga problemang kinakaharap mo. Pero kayang tanggalin ng Diyos lahat ng hadlang at isolve ang problemang kinakaharap mo sa buhay mo. The God of the Red Sea and the River Jordan is here. Amen? Kaya now is your appointed time to be blessed by God. Kailan ka pagpapalain ng Diyos? Kailan? Kailan? At sino yan? Kung ikaw yung tumalong ka, ako yun! Amen. Gutom na ba kayo? Okay, dahil gutom na tayo, dadako na tayo sa Passover meal. Kakainin natin ang mga inahanda sa Passover celebration. Bawat isa na pagkain yan ay may prophetic meaning. May kahulugan. Kaya, hindi pagbigay sa inyo, subo agad. Hindi po. Maghihintay po tayo, okay? At ito po ay sisindihan po ito ng atin pong mga leaders sa church. Hindi ako marunong gumamit nito, pasensya na. Aray ko. Paso ako. Halatang di na naninigarilyo. Pag marunong ako. Pag sanay na sanay. Ito ko sanay na sanay. Ang ginagawa po natin ay lighting of the menorah candles. Yan po yung unang ginagawa ng mga Jewish people before na sila'y mag-partake ng handa during the time ng Passover. Ito, sanay na sanay ah. Paso na ako eh. Next natin, fifth candle. Pinaka-last. Ay, ako pa pala. Ay ko. Init pala. Pagilid po, pagilid. Para hindi po At dahil po nasindihan na ang 7 candle ng menorah, ay tayo po ay magpipray. Ito po ang prayer ng mga Jewish people. Nasa Hebrew language siya at may translation ng English sa ibaba. Pag-pray po natin. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshano botab bitsebanu lehadlik nershel yom tov. Translation sa English. Blessed are you, Adonai our God,
King of the universe, who has sanctified us with His commandments and commanded us to light the candles of the festival day. Purihin ang ating Panginoon. At habang dinidistribute ang mga foods na yan, wala munang kakain, please. Sabay-sabay po tayo niyan kasi meron pong officiating yan. Hawakan lang po muna natin and let's be in worship. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pieces. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Ito po ang unang food na atin pong kakainin ay tinatawag na matzah. Ang tawag ho dyan ay unleavened bread. Tinapay na walang lebadura o pampaalsa. Kaya flat po siya. No? Ano ang simbolo nitong unleavened bread na ito na matzah na kinakain ng mga Jew during especially this Passover celebration? Ito ay tumutukoy sa katawan ni Kristo na namatay sa krus para sa atin. Ang kanyang katawan ay sinless. At ito rin ay tumutukoy sa buhay natin na dahil sa dugo ni Jesus, tayo po ay pinatawad sa mga kasalanan at nilinis po tayo ng dugo ni Jesus sa ating mga kasalanan, kaya tayo po ay naging unleavened. At ang pagpapala ho ng Diyos ay sumaatin. Taas natin ang ating mga kamay at tayo'y mananalangin. Abba, Father, tinataas namin sa iyo ang matzah na ito, which is the unleavened bread that represents the body of our Lord Jesus Christ, who died on the cross for us. And also, likewise, this unleavened bread in our hand also symbolizes ourselves, na kami ay iyong nilinis, pinatawad sa lahat naming kasalanan, at kami ay wala ng kasalanan pa, kung kaya't kami ngayon ay banal sa harapan mo. Salamat po sa kabutihan mo sa amin at tinatanggap namin ang blessing ng matzah sa buhay po namin at mapanatili namin na kami po ay tunay na banal sa harapan mo. Dahil ikaw ang nagpabanal sa amin, hindi dahil sa aming mga ginawa, kundi dahil sa ginawa nyo sa krus. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Subo po natin ang matzah o unleavened bread, ang cake.
At ang ikalawa po natin kakainin ay ang bitter herbs. Ito po'y binubuo ng celery at parsley. Nariyan po yan. Ito po'y mapait po ito na gulay. Ano ang message nito? Ito, mensahe po ito ng kapaitan sa pagkakaalipin mula sa kasalanan. Pag kinain natin ito, talagang mapapangiwi tayo sa kapaitan niya. Gayon pa man, ito na yung huling kapaitan sa buhay ho natin. Okay? Taas natin, Panginoong Diyos na buhay, narito po ang bitter herbs na celery and parsley na nagre-represent ng kapaitan ng pagkakaalipin ng kasalanan sa aming buhay. Diniklara namin, ito na yung huling kapaitan na aming mararanasan. Ang lahat ay puro sweetness ang ma-experience namin after this in Jesus' name. Amen. Subo po natin ang bitter herbs. Wala pong isusuka yan, walang idudura. Hayaan mong pumait ang mukha mo. Huling-huli na yan. Kaya nga malunok po natin yan. Huwag natin idudura yan. Hayaan mo mapaitan ka. Huling-huli na yan sa buhay mo. At pagkatapos niyan, meron po kayong bahagi po ng roasted shank bone of the lamb. Ito po yun. Ang totoo sa Israel po, ang laki-laki ho niya na shank bone. Ito lang, maliit lang dito. Sample lang naman ito. May mga sample po yan. Ito. Taas natin, ito ay nagre-represent sa sacrifice ni Christ sa ating mga buhay. Aba, Father, tinataas namin sa iyo ang roasted shank bone of the lamb, which represent the sacrifice of Christ for us. Tulungan mo pong pahalagahan namin ang pag-aalay o paghahandog ng aming Panginoong Hesus ng kanyang buhay sa iyo para kami po ay mapatawad sa lahat naming kasalanan at magmana kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa sobrang bait niyo sa aming buhay. Tinatanggap namin ang sacrifice ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Kainin po natin. Medyo dahil malamig na, kaya matigas-tigas. So, pasensya na. At sa mga nahihirinan, sa bakas, nadako tayo sa pag-inom ng grape wine. Taas natin ang grape wine. Nagre-represent sa blood ng ating Panginoong Hesus na naglilinis po sa lahat nating mga kasalanan. Taas natin ang grape wine. Abba, Father, tinataas namin sa iyo ang grape wine na ito that represents the blood of our Lord Jesus Christ who cleanses us from all our unrighteousness and all our sins. Salamat po, Panginoon, na nagpupurify sa amin at nagsasanctify ng aming buhay. Tinatanggap namin ang blood ni Jesus sa pamagitan ng pag-inom namin ng grape wine. Amen at amen. Uminom po tayo ng grape wine. At ang sumunod nating kakainin ay ang itlog, egg. Ano ang nire-represent ng egg?
Ang egg ay nagre-represent po ng cycle of life. Katulad sa manok. Kung ang manok hindi nangingitlog, wala pong manok hanggang ngayon. Dahil wala pong manok na mapaproduce kung walang egg. Okay? That's why egg represents renewal and revival of our spirits. Isinama yan bilang bahagi ng handa ng mga Israelites sapagkat tayo ay binigyan ng bagong buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Tanggapin po natin yung egg, kainin natin. At bago ang lahat, kainin natin ang dessert natin, ang mani. Tapos pwede na pong uminom ng muli ng inyong grape wine. Sa Passover greetings na tayo. At yan, bumabati ang Radiance of God's Glory Global Harvest Church ng Hagsameya sa inyo. Ang Hagsameya ay isang pagbati na salitang Hebreyo, ibig sabihin, Happy Holiday. Pagpalain kayo ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon sa ating pagsasalo-salo sa Feast of Passover celebration. Okay, so meron tayong i-welcome na mga first time natin nakasama ngayon hapon. Si John Paul Impang.